yan, may mga hanging. Okay? Mapapansin mo, may mga likuan, kaliwat kanan. No? Tapos, isa pa, mapapansin mo, maraming sakyan. Doon sa pinapractice natin, wala. No? So, ang gagawin mo lang dito, gawin mo lang ng kung anong ginawa mo doon sa walang sakyan. Alam bakit? Itong kalsada na yan, yung kalsada na yan, same yan yung pinapractice natin. So, yung attention mo, dapat nandiyan sa dalawang guhit na yan. Diyan sa dalawang guhit. Kahit may sakyan sa tagiliran mo, may sakyan sa unahan mo, may kasalubong ka, may sana, huwag mo masyadong kunin yung attention. Ramdam mo sila, peripheral vision, yung pakiramdam nandun pa rin sa kanila. Pero, ang focus mo nandito sa guhit. Kailangan di ka nakakalagpas dyan. Kailangan nandiyan ka sa loob ng dalawang guhit na yan lagi. Okay? Tapos, ang babantayan mo, kung gaano kalayo, ay mga at least 30 meters. Gaano kalayo 30 meters? So, approximately, itong guhit na to, 1, 2, 3, 4. Mga ganon. So, hanggang dun sa ika-apat na guhit na yan na putol-putol, 1, 2, 3, 4. Ganon kalayo. Approximately, ganyan ang 30 meters. So, dapat, babantayan mo yung area na yan. Walang basta papasok dyan. Yung papasok dyan sa, dyan sa area na yan, sa may pagitan mula doon hanggang dito, kailangan bantay mo yun kung aabutan mo siya. Kaya mayroon tayong mga accessories na gagamitin dyan katulad ng busina. Gagamitin mga busina. Yan, gagamitin mo yan Ito dito mo pupukin siya. Tapos dalawa, gawin mo, dalawa. Ibukan mo yung kamay, parang ganun mo. Yan. Parang ganun, parang ganito. Parang karate, ganun. Tapos yung isa pang pwede mong gamitin ay yung passing light. Yung passing light, ayun, nandun. Yan, di ba? Ganun mo siya. Yan, nakita mo, nailaw siya, nakulay blue. Ganun, kikindatan mo na ganun. Kaya gagamitin mo yan kasi kung alimbawa malayo, nandun sa within 30 meters, gusto niya po, parang itong kotse na to, di ba? Kung mabilis ka, tapos papasok siya bigla, yari, baka magpang-abot kayo. Para di kayong pang-abot, mag-aakma pa lang siya, napapasok doon sa area, within 30 meters mo, ilawan mo na agad. Ilawan mo agad siya para sinasabi mo sa kanya, huwag ka munang dediretso sa kalsada ko. Aabutan kita. Okay? Pero pag yung mga dito lang at mabagal lang ang takbo mo, kung mga 20 km o 10 km per hour, at mula doon naman sa malayong yun, walang problema. Di mo aabutan yun. Pag alam mo naman, di naman naabutan, di mo naman kailangan gamitin yung mga accessories mo yun Yun lang ginagamit natin para maging aware lang sila. Okay? Kailangan lang ay masabi mo sa kanila na baka abutan mo. Siguradong aabutan mo talaga yun. Lalo pag ang bilis mo ay mga 80 km per hour. Aabutan mo talaga yung mga yun. Nakaraan din ay yung tumitingin ka dito pag nakambyo. Ilas natin, tatanggal natin yan Wag kang titingin dito, inaanap mo yung cambio mo, tapos yung sa paa, habang naapa ka ng gas, titingnan mo yung gas. Hindi pwede Tumingin ka man dito, 1 segundo, balik ka agad doon. Tumingin ka side mirror, 1 segundo, balik ka doon. Ganun siya Hindi po pwede na nakababad yan dito. Kailangan, mata mo kailangan nakababad dito. Kasi yung mga, kagaya itong mga sakyan na yan, nasa paligid mo. Baka pumasok dito sa area mo. Delikado kasi yun. Okay? So, tara. Start na tayo. So, apa kang brake. Then, baba ang handbrake. Good. Then, prepare ang first gear. Up. Tanggal ang hazard. Okay, tingin ka sa likod mo. Wala bang sakyan? Safe ba sa natin? Okay, wala? Okay, patakbay mo siya. Go. Meron Sabi mo wala. Meron? Wala. Tingnan mo na. Wala na? Okay, go. So, titingnan ko pa rin yung ginawa mo nung nakaraan kung na ano mo siya, kumbaga na-recall mo, kumbaga hindi nagbago yung muscle memory mo. Kasi yung muscle memory niyan talagang kailangan yan para ma-improve, ay mag-practice ka na mag-practice, lagi mong pa-practicein yan. So ngayon, hindi kaya nag-practice yun, may practice ka pa. Yun lang matindi doon, kailangan na pa-practice natin yun, Okay, so diretso ka lang muna straight muna tayo doon. So nakita mo ito, may intersection. Ang intersection na yan, kailangan titinang baka may manggaling doon, mayroong sakyan na magagaling doon. Ikaw diretso ka lang muna, hanggang doon tayo sa dulo. At gagawa muna tayo ng mga exercise na mag-i-improve pa ng clutch biting. Okay? So stop ka muna dito.
full stop. Okay. Then, go. Gas agad. Gas agad. Very good. Yan. No. So, tama yung ginawa mong yan. Okay, stop. Kailangan, pag alam mong umaatras na yung sakyan mo, dagdagan mo yung gas mo. Then yung clutch mo, tuloy-tuloy pa rin na itinataas mo habang hindi siya kumakagat. Kasi pag hindi yung kumakagat, dire-diretso yung atrasyon. Delikado yung pag naka-atras mga ilang metro. Ano? So, sasagasa ka na sa kaya mo kung meron sa likod. No? Okay, so ngayon, tinak mo ulit. Oh, gas. Ayan, mahaba na, no? Mahaba na yung inano niya. Mahaba na yung kanyang inatras. Isa pa. Kailangan hindi ganun kahaba yung atras niya, ha. Kung matras man siya, konti lang. Kailangan mahagapan mo kagad yun. Kaya bilisan mo doon yung reaction ng gas at bilisan mo reaction doon ng clutch. At hindi lang mabilis. Kailangan accurate. Okay? Go. Gas. Okay, so medyo maingay pa yung gas mo pero sige, mag-i-improve naman yan. So nakikita mo yun, kantuhan na yan. No? So maraming sasakyan yan, nanggagaling sa kaliwa, nanggagaling sa kanan. No? So nakakatakot yan pag inaaral mo pa lang yung clutch, biting. Wala na to, manual transmission. Pero kung automatic yan, wala kang problema. Madali siyang pumasok doon kasi di ka mamamatayin eh. Dito pwede ka mamatayin kasi nga yung clutch biting. Ano, so gawin natin. So, tingin ka muna sa kaliwa, tingin ka sa kanan, yan, papraktisin muna natin. Then, habang natingin ka sa kaliwa, tingin sa kanan, pakagatin mo na yung transmission. Yan, pag naramdaman mo kumagat na yung transmission mo, tanggalin yung gas mo, ay yung brake mo. O, hindi pa. So, pag tinanggal yung brake mo, umatras, hindi pa yan nakagat. O, stop. Gawin mo, itaas pa ng konti. Itaas pa ng konti. Okay, yan. O, na-atras pa rin. No? Na-atras pa rin siya, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa nakagat. No, hindi pa nakagat yan. Pakagatin mo siya. Yun. Okay? O, gas. O, tataso pa yung clutch mo. Pag na-atras pa rin, tataso pa yung clutch mo na konti lang. No? Okay? So, yan. Ganyan, ano? So, try natin dito. Yan. So, kapang ka lang muna. Yan, sige. Hanggang makarating ka lang dito sa dulo na pumantay lang tong side mirror mo sa kanto. Pag pumantay na yun dyan, side mirror mo sa kanto, okay, stop ka dito. Stop. Ayan, may sakyan na, di ba? O, dapat mo naka-stop ka dito, nakatingin ka dyan, nagpapakagat ka na, pagatin mo ng transmission mo. Yan, tingin dyan. Meron pa? Yan. Habang tinitingnan mo sila, china-check mo na yung transmission mo kung nakagat na. Nakagat na siya. Ngayon, pag gustong patakbo niya at nag-clear na yan, gasan mo. Yan, okay, gasan mo pa. Okay, wala naman dyan. Wala rin dito. O, lagay mo pang gas. Okay, gas. So, focus ka dito. Okay, go. Yan nga na lang. Go, gas ka pa. Dagdagan pang gas mo. Dapat diretso na yun. No? Yan, sige, go. Gas. Yan. Dagdagan sa mura. Yan. Signal ka ng kanan. Dito tayo sa kanan lang. Sige pa, diretso lang. Gas ka lang. Signal ka ng kanan. Okay. So, dito tayo sa ano. Sige lang. Yan. Okay, pasok ka dito sa kanan. Yan. Diretso. Diretso lang tayo dun, ha. Okay. So, bantayan mo lang yung within 30 meters, ha. Tapos yung kalsada, yung guhit, huwag mo sagasaan. Pero check ka rin dito kung gusto mong mag-change ng lane. Wala ba dito? Wala? Dati sa dulo, kanan tayo. Sa intersection, kakanan tayo. Within 30 meters. Yan. So ready mo na yung gear mo. Itama mo na sa tamang gear. First gear ka. Yan, slow down ka pa. First gear. Sigurado mo na sa first gear yan, naka third gear yan, first gear. Okay, then angat ang clutch konti, go. Sige, huwag mong patayin takbo mo. Okay, punta dito. Very good. Position, ha. Okay. Very good. Okay, go. Yan. Kailangan tamang posisyon, huwag ka mananagasa ng guhit, ha.